Magandang gabi, ako po si Benison Estareja at meron tayong panibagong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Tropical Storm Paeng with international name na Nalgae. Huling namataan kaninang alas 10 ng gabi itong si Bagyong Paeng sa coastal waters ng Rapu-Rapu sa Albay. So malapit na po ito sa ating kalupaan. Meron ito pa rin taglay na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso hanggang 105 kilometers per hour. Mabilis pa rin itong kumikilos 25 kilometers per hour west-northwest. Base po dun sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po nila, malaking bahagi na po ng ating bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao, meron na mga pag-uulan associated dito sa kulay pula at kulay orange, makakapal na ulap na meron dalang mga moderate to intense na mga pag-ulan. So maaari na po ito mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala dito sa may extreme northern Luzon, nakakaapekto naman yung amihan or northeast monsoon na siya nagdadala pa rin ng malamig na panahon at pulupulong mga pag-uulan. Samantala, meron po tayong namataan na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, around 1,700 kilometers po sa silangan ng Mindanao. Itong low pressure area ay posibleng pumasok ng ating area of responsibility pagsapit po ng Lunes. So bago pa matapos ang buwan ng October ay meron pa tayong weather disturbance na minomonitor sa ngayon. At sa mga unang araw po ng November ay unti-unting lalapit dito sa ating kalupaan. Hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay maging isang mahinang bagyo. Sa ngayon, ito po yung latest track ng Pag-asa regarding Tropical Storm Paeng. Kanina po itong alas 8, yung location niya. At sa mga sandaling ito ay malapit na dito sa may area po ng Catanduanes, Camarines Sur, and Albay. So maaaring pumasok ito sa may gitnang bahagi ng Bicol Region. Pagsapit bukas ng umaga ay nandito na sa may parteng Camarines Norte, Camarines Sur area. At simula po umaga hanggang hapon ay tatawid na ito sa malaking bahagi ng Quezon Province and the rest of Calabarzon hanggang sa makarating po ng Metro Manila. Malapit na ito dun sa may parteng Metro Manila pagsapit po ng Sabado ng gabi. At pagsapit naman ng gabi hanggang sa madaling araw ay tatawirin itong southern part of Central Luzon, pinakamalapit dito sa may Pampanga, Bataan, and southern portion of Zambales. Pagsapit naman po ng Sunday ng umaga, possible na itong bahagyang humina dahil dumaan ito dito sa may kalupaan ng southern Luzon. Mag-emerge dito as a tropical storm and then nasa West Philippines na po pagsapit ng Sunday all the way hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Bahagyang lalakas as a severe tropical storm. At kung pagbabasihan natin yung pinakahuling track ng Pag-asa ay lalabas ito ng ating PAR pagsapit po ng Tuesday or Wednesday. Itong mga track po o yung galaw nitong si Bagyong Paeng, posible pang magbago sa mga susunod po natin na bulletins. So patuloy po tayo na mag-antabay. Sa ngayon po, maraming lugar pa rin ang nakataas pong Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Asahan po natin ng mga gale force winds or napakalakas na hangin sa mga susunod na oras sa buong Bicol Region. So Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Camarines Sur, and Camarines Norte. Gayun din sa Marinduque, Romblon, dito rin po sa buong Calabarzon, Quezon, Laguna, Batangas, Cavite, and Rizal, signal number 2, at maging dito po sa Metro Manila. Signal number 2 rin po dito sa Bulacan, southern portion of Aurora, central and southern portions of Nueva Ecija, central and southern portions of Tarlac, Pampanga, Bataan, at sa central and southern portions of Zambales. Signal number 2 rin po dito sa may northern and central portions of Oriental Mindoro, northern and central portions of Occidental Mindoro kabilang na ang Lubang Islands. Dito sa may Visayas, meron po tayong signal number 2 na rin dito sa may northern Samar, buong eastern Samar, Samar, Biliran, at northern portion of Leyte. Signal number 1 naman po dito sa may northern Luzon, particularly sa central and southern portions of Isabela, buong Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, Ifugao, Mountain Province,
maging dito rin po sa may southern portion of Ilocos Sur, signal number 1, buong La Union at buong Pangasinan. Meron din tayong signal number 1 sa natitirang bahagi pa ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, rest of Zambales, rest of Tarlac, rest of Oriental Mindoro, rest of Occidental Mindoro, northern portion of Palawan, kabilang ng Calamian and Cuyo Islands. Signal number 1 din po sa natitirang bahagi pa ng Visayas, particularly sa southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Occidental and Negros Oriental, Guimaras, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Siquijor, at natitirang bahagi ng Leyte. At meron din po tayong tropical cyclone wind signal number 1 dahil dun sa lawak ng bagyo dito po sa Mindanao, particularly Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao and Bukas Grande Islands, northern portion of Surigao del Sur, buong Agusan del Norte, signal number 1, northeastern portion of Agusan del Sur, Camiguin, at buong Misamis Oriental. Meron po tayong signal number 1, equivalent po ito sa malakas na hangin sa mga susunod na oras. In terms of mga pag-ulan, Saturday ng umaga, asahan po natin ang pinakamalalakas na ulan sa Bicol Region, Western Visayas, Quezon, Marinduque, Romblon, Samar, Northern Samar, Eastern Samar, and Mindoro provinces. Meron din po tayong moderate to heavy rains Sabado ng umaga dito sa Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, gayon din sa Aurora, Bulacan, buong Palawan, Northern Samar, Negros Oriental, Cebu, at natitira pang bahagi ng Eastern Visayas and Calabarzon. Meron din tayong light to moderate rains bukas sa umaga, minsan lumalakas sa Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, at natitira pang bahagi ng Visayas. Ito pong lahat ay dahil mismo kay Bagyong Paeng. Pagsapit naman po ng Saturday ng tanghali hanggang sa gabi, meron pa ring malalakas na mga pag-ulan dito sa Metro Manila dahil yun yung time kung saan pinakamalapit po itong si Bagyong Paeng, gayon din sa buong Calabarzon, Marinduque, Occidental and Oriental Mindoro. Moderate to heavy rains ang posible naman po sa mainland Cagayan Valley, Cordillera Region, Western Visayas pa rin, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Bataan, Romblon, Northern Palawan, Camarines Norte at Camarines Sur, habang meron naman tayong light to moderate rains sa Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Bicol Region, and rest of Visayas. So by tomorrow, ito po yung crucial part kung saan magkakaroon tayo ng maraming lugar na magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Possible tayong magtaas ng hindi lang rainfall advisories, kundi heavy rainfall warnings from yellow, orange, and even red, lalo na po dun sa may nakataas po na mga torrential rains. Mag-ingat po sa posibleng mga pagbaha sa mga low-lying areas. Mataas din po ang tsansa ng pag-apaw ng mga ilog kung magpapatuloy ang malakas na pag-ulan, at sa mga bulubundukin na lugar, mataas ang tsansa ng pagguho ng lupa. In terms of hangin naman po, asahan bukas buong araw ang gale force winds or napakalakas na hangin doon sa mga areas na mayroong signal number 2. Posible ito makasira ng bahagyang mahihinang struktura. Yun din po maliliit na mga puno, possible din po na matumbang mga sanga, makasira din ng mga pananim, at makapagpatumba ng mahihinang poste. Strong winds naman ay may mga pagbugso ng hangin doon sa merong mga nakataas na wind signal number 1. Yung ibang lugar po makakaranas din ng malakas na hangin, bagamat itong mga lugar na ito ay malayo doon sa sentro ng bagyo, particular na yung Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, northern and eastern portions of mainland Cagayan, and northern Apayao. Ito po ay dahil dun sa pagbugso or paglakas ng amihan or northeast monsoon. At dahil nabanggit po natin na possible tayo magtaas ng severe tropical storm, itong si Bagyong Paeng, immediately itataas po natin ang wind signal number 3. Pero hindi rin natin i-rule out na throughout its passage dito sa may parteng Southern Luzon and Metro Manila ay manatili na lamang ito as a tropical storm.
dahil sa pagbugso ng amihan at or northeast monsoon at itong si Bagyong Paeng, maraming lugar din po ang magkakaroon ng gale warning o yung matataas na mga pag-alon. 6.5 meters or 2 palapag ng gusali ang taas ng mga pag-alon dito po sa buong Ilocos Region, sa baybayin ng Zambales, sa baybayin ng Cagayan Valley from Batanes down to Isabela, hanggang sa bumaba po dito sa may Aurora and Quezon provinces, maging dito sa may southern coast of Batangas, buong Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, buong Bicol region, meron po tayong matataas na alon, maging dito rin po sa may northern and eastern Samar, Biliran, eastern coast of Dinagat, eastern coast of Surigao del Norte, kabilang na po ang Siargao and Bukas Grande Islands, Surigao del Sur, at eastern coast of Davao Oriental. So mataas po yung chance na magkakaroon dito ng mga sea travel suspensions, lalo na po yung mga small sea vessels natin. Hindi na rin po natin pinapayuhan yung mga kababayan natin na nangingisda na pumalaot bukas at maging sa Sunday dahil sa paglakas ng amihan at itong si Bagyong Paeng. Meron din po tayong storm surge warning or hanggang 2 metrong taas or pagpasok ng mga pag-alon dun sa ating mga coastal areas. Possible po dito sa may Aurora, coast ng Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, ganyan din sa northern and eastern portions ng Northern Samar at eastern portion of Eastern Samar. So mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa inyong disaster risk reduction offices kung kinakailangan po na mag-evacuate doon sa inyong mga coastal areas. Inuulit natin, possible po na mag-landfall sa may area ng Albay, Camarines Sur, and Catanduanes as early as Saturday early morning, itong si Bagyong Paeng. And then take note po, after passing dito sa may area na nabanggit natin, dadaan ito ng natitirang bahagi ng Bicol Region hanggang sa Saturday early afternoon. So after lunchtime, ay datawid na ito sa may Quezon, natitirang bahagi ng Calabarzon, hanggang sa pagsapit po ng Saturday evening ay nandun na yung sentro malapit or over Metro Manila. So simula po Saturday evening naman hanggang sa madaling araw ng Sunday ay tatawid na ito malapit dito sa may Bulacan, Pampanga, Bataan, and Southern Zambales at mag-e-emerge umaga ng Sunday dito sa may West Philippine Sea. And from there, maaring nandito sa may kanlurang bahagi po ng Ilocos Region and Zambales as a severe tropical storm. Nandun din po yung chance na maaaring maging severe or maging tropical storm na lamang ito dahil po dun sa frictional effects na tinatawag or dahil dun sa pagdaan sa lupa, meron po diyang mga landmass, may mga rugged terrain or mga baku-bakong mga kabundukan na posibleng mapigilan yung paglakas niya, kumbaga, into a severe tropical storm. So maaring tropical storm, pagdaan dito sa may Metro Manila, mananatili yung ating wind signals number 2 and number 1 at mababa na yung chance na magtaas pa tayo ng signal number 3. And please take note, malawak na bagyo po itong si Bagyong Paeng. Halos 1,000 kilometro ang lawak ng mga malalakas na hangin na dala nito. So asahan po, kung mapapansin nyo, hagip itong northern portion of Mindanao sa mga susunod na oras. Pagpasok pa dito sa Bicol Region, malaking bahagi na ng Quezon and ng Luzon and Visayas ang magkakaroon ng malalakas na hangin, lalo na po dun sa dadaanan mismo ng sentro ng bagyo. Next update po natin ay mamayang alas 2 ng umaga at alas 5 ng umaga. At yan muna ang latest. Ako po muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.